Kasabay ng mabilis na pag-adapt ng mga users sa makabagong teknolohiya, nag-upgrade din ang pamamaraan ng mga scammer para makapanloko. Gaya na lamang ng spoofing scam kung saan gumagamit ang mga scammer ng mga malisyosong software para pagmukaing legit na mula sa mga bangko ang mga text messages na kanilang pinapadala. Ano nga ba ang parusa sa tinatawag na spoofing scam? Alamin sa report na ito. Hindi na bago sa mga mobile phone at internet user ang mga malisyosong text message na nagpapanggap bilang mga mapagkakatiwalaang individual o institusyon. Ito ay yung tinatawag na spoofing scam, kung saan makakatanggap ang isang user ng isang text message mula sa isang nagpapanggap na mula sa bangko o isang financial institution. Gumagamit ang mga cybercriminal o scammer ng mga peking email, address, phone number o website na pinagmumukha nitong mapagkakatiwalaan. Gumagamit ang mga ito ng mga malisyosong software upang ang lumabas na format ng text message ay iyong mukhang totoo talaga na galing sa mga otorisadong institusyon. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, maging mapanuri at huwag agad pipindot ng kahit anong link na natatanggap o magbigay ng kahit anong impormasyon upang maiwasang ma-scam. Sang-ayon sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, ang spoofing scam ay napapabilang sa computer-related fraud at isang iligal na aktibidad. Ang sino mang mahuhuling gumagawa at nagpapadala ng ganitong mga mensahe ay maaaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng mula 200,000 hanggang sa halaga ng na-scam o damage nito sa biktima. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!